Shop Plato's Closet tax-free August 2nd through 4th for back-to-school styles. We sell the trendy, gently used styles you need to make a difference in the world and in your wallet for back-to-school shopping. Save up to 70% off regular retail prices by choosing recycled styles. Save even more when you shop tax-free this weekend. Make a change that others can respect and repeat. Shop Plato's Closet in North Charleston and West Ashley this year for your back-to-school looks. Plato's Closet, located in West Ashley on Sam Rittenberg Boulevard and North Charleston on Rivers Avenue. B1 Gang Adventure and Mystery Series. Case File Number 4. Hiwaga ng nawawalang agila. Kabanata 15. Ang kuta sa gubat. Pigil ang hininga na iginala ni na Gino at Kiko ang paningin sa natuklasan nilang kuta ni na Ipe. May dalawang kulay berdeng tent ang nakatayo sa ilalim ng malalaki at mayabong na puno. Mayroon pang mahinang usok na nagmumula sa maliit na siga na nagsisilbing lutuan. Nakita nila si Ipe na may kausap na lalaki. Iyon siguro ang sumalok ng tubig. Pabulong na pansin ni Gino. Tama ka, Gino. Malaki nga ang katawan. Sang-ayon ni Kiko. Nakakatakot pa ang itsura. Dagdag niyon. Mukhang goon. Kailangan lumapit pa tayo para marinig natin ang usapan nila. Sabi ni Gino na umaatras na pababa. Sumunod agad si Kiko. Tahimik at maingat silang naglakad paikot ng kuta ni na Ipe. Nang matatansyang malapit na sila kina Ipe, ay muli silang gumapang sa pagitan ng mga kapal na damo. Wala pa si Bossing? Narinig nilang tanong ni Ipe sa kausap na tahimik na umiling lang. Baka nasa panyero niyang pulis. Nakikiramdam siguro. Sabi ni Ipe. Magluto ka na ng hapunan natin, ungol. Saglit na lang at madilim na. Dagdag pa nito bago muling isinuot ang Walkman at nahiga sa loob ng tent. Sino kaya yung bossing nila, Gino? Bulong ni Kiko nang may maisip. Baka si Rico? Yung nawawalang gwardya. Naputol ang sinasabi ni Kiko at halos mapasigaw iyon sa hindi inaasahang biglang paghawak ni Gino sa braso. Sa likuran ng malaking puno. Nakaturong sabi ni Gino. Yung natatakpan ng mga dahon. Nilingon agad ni Kiko ang tinuran ng kasama. Sa nakita ay hindi niyo napigilan ang magitla. Ang mga agila! Nakakulong ang mga ibon sa loob ng isang hanay ng mga magkakapatong na kwadradong hawla. Para itong magkakatabing apartment units o mas hawig sa nityong magkakapatong sa sementeryong pangpubliko. Gawa sa ratan at kawayan ang mga kulungan. 8 hawla sa itaas at 8 rin sa baba. Isang agila bawat kulungan. Naaaninag nila sa loob ng mga hawla ang mga malalaking agilang may takip pa ng itim na tela sa mga ulo. May naririnig iyong mahinang ugong. Pamilyar kay Kiko ang mahinang tunog. Lumingalinga si Kiko. Hinahanap ang sanhi. Halos lumuwa ang mga mata niyon nang makita ang pinanggagalingan ng ingay. Si Gino naman ang muntik nang mapasigaw nang sunod-sunod na pinagtatapik ni Kiko ang braso niya.
Bakit? Nag-aalalang tanong ni Gino. Paulit-ulit na itinuro ni Kiko ang dakong itaas ng pinagtataguan nila. Sa isang humahapay na sanga ng puno iyon nakaturo. Tiningalaan ni Gino ang tinuturo ng kasama at pati siya ay nagitla sa nakita. Bahay ng pulot-pukyutan, honeybees, at may ilan ng mga bubuyog ang parang mga helicopter na paligid-ligid na lumilipad sa may ulunan nila. Mabilis na umatras ang dalawa. Nauna si Gino. Sumusunod si Kiko nang biglang sumabit ang puwitan ng pantalon yon sa mga halamang maraming tinik. Gino! Mahinang tawag niyon sa kasama. Tulungan mo ko. Hindi ako makagalaw. Nautusok ng tinik ang puwet ko. Kailangan pang gamitin ni Gino ang Swiss knife niya para putulin ang mga matitinik na halaman. Ibinubulsa na ni Gino ang kutsilyo nang may mapansing kakaibang marka sa damuhan sa dakong kanan nila. Nakikita mo ba yun, Kiko? Tanong ni Gino na muling nagkubli sa mga damuhan. Mga marka ng gulong. May sasakyan sila. Ulalas ni Kiko nang makita ang malalim na mga marka. Hindi umabot ang mga marka sa pinakakampo ni na Ipe dahil napapaligiran ng mga madadahong halaman at puno ang kuta ng mga kidnapper. May ibang daan siguro sa likod. Shortcut pala ang dinaanan ni Ipe. Wika ni Gino. Luminga si Gino. Naghahanap ng kubling lugar upang malayang makapag-usap sila ni Kiko. Pinili nila ang isang malaking puno na napapaligiran ng mga kapal na halaman. Sa loob sila nagtago. Ito muna ang headquarters natin, Kiko. Sabi ni Gino na inaalis sa likuran ang mabigat na backpack. Hindi tayo makikita rito. Disadvantages. Panimula ni Gino. Ang sitwasyon nila ang tinutukoy niya. Una, hindi natin sila kayang lusubin ng harapan. Mas malaki at malakas sila. Malamang ay armado pa sila. Pangalawa, mas kabisado nila ang paligid. Teritoryo nila ito. Dagdag ni Kiko. Hinubad na rin ni Kiko ang suot na jacket. Inilapag iyon ng binatilyo sa damuhan. Advantages naman, ani Gino, nang wala na silang maisip. Nasa atin ang element of surprise. Wala silang malay na narito tayo. At hindi rin nila alam na dalawa lang tayo. Ano pa? Hindi makasagot si Kiko. Wala na iyong maisip. Dalawang disadvantages laban sa isa. Talo tayo. Kailangang maibaliktad ang mga disadvantages natin. Gawing advantage. Sabi ni Gino. Para lumamang tayo sa kanila. Hindi na tayo makakuha ng reinforcement para dumami ang bilang natin. Ani ni Kiko. Oo. Nag-iisip na tugon ni Gino. Pero pwede nating ibahin ang teritoryo para maging pamilyar sa atin. Maging kakampi. Napakunot noo si Kiko. Mahirap yatang gawin iyon. Pero kabisado niyon ang kaibigan. Tiyak niyong may naglalarong ideya sa utak ni Gino. Ano bang naiisip mo? Gumawa tayo ng mga patibong. Traps! Sabik na bulalas ni Kiko. Okay yun ah. Kaya lang, paano natin sila lalinsihin na dumaan sa patibong natin? Kung saan sila karaniwang dumadaan, doon tayo gagawa ng patibong at doon natin sila lalinsihin para wag silang maghinala. Sagot ni Gino. Tulad sa batis, alam nating dumadaan sila ron. Luwagan natin ng isang bato, yung matatanggal pag may tumuntong, para mahulog sa tubig. At sa itaas ng pampang na batis, sa may damuhan, pagbubulin ko ang dulo ng mga damong nakasibol. Pag may paang sumabit sa pinagbuhol ko, tiyak na matitisod.
Nakangiting sabi ni Kiko. Natutunan ko sa Boy Scout yun. Nagmamalaking kumindat pa iyon. Saka naalala mo ba yung napanood natin sa sine, Kiko? Yung trap sa baboy damo? Tanong ni Gino sa kasama. Yung hukay na tinakpan ng dayami? Na pag natuntungan ng baboy damo, mahulog ito sa mga matutulis na kahoy sa ilalim ng hukay? Tanong ni Kiko. Hindi natin kaya yun, Gino. Wala tayong gamit at sapat na oras. Saka nakakadiri yun Nakangiwing dagdag niyon. Itutulad lang natin doon, Kiko. Maliliit at hindi kalaling manghukay ang gagawin natin. Yung kasya lang ang paa hanggang alulod. Tapos, tatakpan din natin ng damo ang bunganga ng hukay. Lalagyan din natin ng matutulis na kahoy? Nag-isip si Gino. Sandali pa at kumiti siya. Yung matinik na halaman ang ilalagay natin sa loob ng hukay. Yung nakatusok sa puwit mo kanina. Pag nahulog ang paa nila doon, hindi agad sila makakalakad dahil sa sakit. Pero Gino, kailangan kumilos agad tayo. Habang may liwanag pa at habang naghihintay sina Iping maluto ang kanilang hapunan. Shop Plato's Closet tax-free August 2nd through 4th for back-to-school styles. We sell the trendy, gently used styles you need to make a difference in the world and in your wallet for back-to-school shopping. Save up to 70% off regular retail prices by choosing recycled styles. Save even more when you shop tax-free this weekend. Make a change that others can respect and repeat. Shop Plato's Closet in North Charleston and West Ashley this year for your back-to-school looks. Plato's Closet, located in West Ashley on Sam Rittenberg Boulevard and North Charleston on Rivers Avenue.